Mga kababayan, ngayong araw po ng Sabado, October 11 na po 2025, aalamin po natin kung may banta ng panibagong bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Aalamin din po natin ang weather system na nakakaapekto ngayon sa malaking bahagi ho ng Luzon, Visayas at Mindanao. Aalamin din natin yung possible na aftershock matapos po ang yumanig na 7.6 na lindol sa ilang bahagi po ng Davao Oriental. Pero bago ho natin yan ipagpatuloy, ako yung makikiusap po na i-like nyo yung video natin, pakishare na rin po para tumaas po ang engagement natin at umabot sa mga kababayan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. So silipin muna natin yung ating live weather system. So ito, kung makikita nyo ho, wala naman tayong banta ng aktibong bagyo sa loob at labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Very clear po no ang ating area sa loob po ng part natin, wala hong bagyo. Pero ito pong si dating bagyong Kedan ay nakikita pa rin natin sa ating weather system. At meron din po tayo ngayong low pressure area, pero ito po ay nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon mga kaibigan ko, unahin na muna natin yung panibagong LPA nga na nasa labas ng PAR. Sa ngayon po, kung makikita nyo, wala tayong makitang tuldok o yung pinakamata o sentro po ng low pressure area. Kasi po ito ay nasa category ng unlikely or mas mababa pa sa pagiging low chance na maging isang ganap na tropical depression. Inaasahan din mataas ang chance sa mga susunod na mga oras, mamayang hapon or bukas ho ng madaling araw ay malulusaw din po ito. Etong LPA po na ito ay meron pong lokasyon na 390 kilometers west of northwest of Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan. At kung makikita nyo, ito po yung sirkulasyon ng hangin na yan. So hindi natin masyadong makita dahil mahina nga siya, nasa unlikely siya. Malapit na rin siya sa bansang Vietnam, no? Kung titignan nyo. At kahit ganyan po yan, unlikely na maging isang ganap po na tropical depression, nakakaapekto po yan sa ilang bahagi po ng ating bansa. So babalikan natin yan kasi may mga senaryo pa rin tayong tinitignan dyan sa mga posibilidad na pwedeng mangyari. Ito po kasing pwesto ng LPA na ito, dyan umiikot po yung malamig na hangin, yung tinatawag natin na southwesterly wind flow at yung northeasterly wind flow o yung amihan po natin. So ngayon, dito muna tayo sa tinatawag po natin na forecast weather condition. Ngayong araw po ng Sabado, ang forecast weather condition po natin, makinig ho kayo mga kababayan ko, sa area ho ng Visayas, dito po sa may Mindanao at Palawan, ang weather condition po dyan ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms ang mararanasan dahil po sa tinatawag natin na southwesterly wind flow. Ito po yung malamig na hangin or amihan na ihip ng hangin na nanggagaling po sa mikanlurang bahagi po ng ating bansa. So possible impact pa rin po nito kung sakali pong magkaroon ng malawakan at malalakas sa pag-ulan, possible pa rin ang mga pagbabaha at landslide po sa mga landslide prone area. So dito naman tayo sa lugar po na apektado ngayon ng trough or extension ng low pressure area. Sa area po ng Metro Manila, ang Central Luzon, Calabarzon, ang Bicol Region at the rest po ng Mimaropa, ang weather condition po sa mga lugar na yan ay patuloy po ang cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil po yan sa trap ng low pressure area. Actually, etong LPA, malawak po yung sirkulasyon ng kanyang hangin. Kung makikita nyo umiikot ho na yan, hindi po normal yan. Oh. LPA po yan na unlikely or nasa green category tayo. Pag ibig sabihin nun, nasa green category, mas mababa pa sa pagiging low chance. So yung chance nitong maging bagyo, sobrang malabo po. Kung ito yung maging bagyo man, siguro ito ay malayo na sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero hanggat nandiyan dyan po siya, patuloy nating i-monitor yung pagkilos niya kasi may mga senaryo pa rin tayong tinitignan at kino-consider dito hanggat nakikita pa siya sa ating weather system. Samantalang ito namang dating bagyong Kedan, kung makikita nyo, isang ganap pa rin po ito na tropical storm category or NACRI international name. Ito po ay wala ng direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Masyado na ho itong malayo, pero dapat pa rin nating i-monitor kasi possible yan na makaapekto pa rin kung sakaling magbago yung direksyon, pero ito'y malabo na po, no? Walang direktang epekto at nasa labas po ng ating Philippine Area of Responsibility. Samantalang ang ilang bahagi naman po ng Luzon,
at ng Visayas at Mindanao ay patuloy din po makakaranas ng partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil po yan sa mga localized thunderstorms. So asahan po natin malaking bahagi ng ating bansa, Luzon, Visayas at Mindanao ngayong umaga po hanggang sa mga tanghali hanggang sa hapon ng Sabado ay patuloy po makakaranas ng mga pag-uulan. Dulot po yan ng mga thunderstorms, southwesterly wind flow, northeasterly wind flow, kasama din po yan mga kaibigan, at yung banta po ng low pressure area. So ngayon po, may dadagdag po ako, no, tulad na aking sinabi, ang update natin ngayon hindi lamang sa banta ng posibleng panibagong bagyo, inaalam po natin yan. Meron po tayong update sa mga possible na aftershock. Siguro naman po nabalitaan nyo, nangyari pong 7.6 na lindol sa Mindanao. To be exact, dyan po sa may Davao Oriental. Nakita nyo naman ang dami pong napinsala, ang daming nangyari talaga na hindi natin inaasahan. Hindi lamang kasi bagyo talaga ang nagbibigay ng pinsala ngayon, bagkos sunod-sunod po ng mga lindol ang naitala po sa ibang bahagi ng ating bansa. Actually, itong mga nakaraan lang, no, ito po i-explain ko sa inyo mabuti. So ngayon, very transparent po tayo. Hindi lang tayo magpo-focus sa puro bagyo kasi wala pa namang bagyo, no? So, yung lindol ngayon, ang kailangan po ng mga kababayan hindi malaman yung update. So, sa sunod-sunod po ng mga lindol na naranasan po ng ating bansa sa Pilipinas, sa loob lamang po ng 10 araw ay 3 malalakas po yan. Yung una ho sa Bogo City, sa may Cebu, na meron pong magnitude na 6.9 na lindol. So, malakas din po yun at nakita naman natin malaki po ang naging pinsala nun sa malaking bahagi po ng ilang bahagi po ng Eastern Visayas. So sa La Union naman po at sa Baguio City, dito po sa Luzon yan, ang naitala naman po dyan, no, ay malakas po. Talagang nakita nyo nasa 4.8 magnitude po na lindol. Malakas din yun. At kung titignan nyo, depende yan sa mga lugar. Pag yung lugar po ay tinamaan ng lindol na maraming structure o yung mga buildings, mga bahay, matindi ho ang nagiging pinsala. At kahapon po, naranasan po, no, sa may Mindanao, sa Davao Oriental, ang malakas po na 7.4 hanggang 6.9 na magnitude na lakas na lindol dyan po sa may Davao Oriental. At possible po, ngayon kasi inaalam pa yung mga aftershocks na posibleng maranasan sa mga lugar po malapit dyan sa Davao Oriental. Kahapon ho, kagabi, ang naitala po ay nasa 300 na aftershock na paglindol po o medyo mahinang lindol na kasi aftershock na lamang po yon ang naitala po dyan sa Davao Oriental. So ngayon po inaasahan na posible pa ang mga aftershock sa mga susunod po na mga oras or susunod na mga araw. Minsan kasi na-delay po yung epekto niyan. So ngayon po, at marami nagtatanong sa atin dahil nagtaas din po ng tsunami warning, no? At ngayon ibinaba naman pero yung mga aftershock possible pa rin dyan po sa may Davao Oriental, Surigao del Norte, Surigao del Sur. Yung mga lugar po na yan, so mag-ingat po tayo sa banta po ng malawakang posibleng aftershock dyan po sa malaking bahagi ho ng Mindanao. So ngayon, ang titignan natin dito yung mga paghahanda na dapat gawin. Unang-una, lalo na po ganito, hindi lamang bagyo, hindi lamang mga super typhoon, bagkos marami tayong dapat i-consider. Pag meron pong lindol, narito po ang mga dapat natin gawin. Please pakiusap po, makinig ho kayo, no? At kahit hindi ito about sa bagyo, kasi naisingit ko na sa unahan, dagdag lang natin to, importante ho, no? Kapag kayo po nasa loob ng inyong mga bahay, lalo na po dito sa may Davao City, Davao Oriental, pag nasa loob po ng bahay, tumayo lamang po tayo sa isang ligtas na lugar. At sa ilalim po ng mesa, pwede, sa kamas, at yung mga malalakas po, matitibay na muebles, no? O yung may mga matitibay na bahagi na pwede natin pagsagaan, no? O pwede natin pag-stayan. So, huwag po tayong tumakbo hanggang sa humina po yung lindol. Kasi mamaya meron pong bumagsak, mapahamak pa po tayo. Pangalagaan po ang ulo at leeg. Kung meron tayong maitatakip sa ulo natin, kasi yun ang importante, napaka-importante ng ating ulo para maproteksyonan po. At eto po, no, huwag po tayong magtangkang lumabas ng bahay natin kung tayo inabutan ng lindol sa loob po ng ating bahay. Para na rin po sa safety natin yan. Kapag kayo naman po ay nasa labas na inyong bahay, tulad na nangyari po dito sa Baguio City, nakita nyo naman, no, may mga kababayan tayo dyan sa may Luzon na nakaranas po ng paglilindol.
Kapag nasa labas po ng bahay, lumayo ho tayo sa mga matataas na buildings, sa mga matataas na bahay upang hindi po tayo mabagsakan. Kasi napakadelikado po talaga lalo na po pagka nasa 7.6 na magnitude na lindol, sobrang tindi po ng pinsala nun. At pumunta po tayo doon sa maluluwag po ng mga lugar. Doon po kasi mas safe. At kapag kayo naman po inabutan ng lindol sa inyong sasakyan, huwag na ho magpatakbo. Stop na po, please. Dahil mas mapapahamak pa tayo kung didiretso kayo o tatakbo pa yung sasakyan, no? At mas maganda, lumabas na rin po tayo ng sasakyan. At pagkatapos po ng lindol, suriin po natin ang ating kapaligiran, makinig po sa mga otoridad, mag-ingat po sa mga aftershock. Sinabi ko na yung mga aftershock, possible dyan, no? Ngayong araw din po at sa mga susunod pa. At para naman po sa ibang mga paalala, magkaroon po tayo ng emergency kit. Kailangan po natin yan, pagkain, first aid kit, flashlight, napaka-importante kasi kapag may mga malalakas na lindol, nawawalan po ng ilaw, no, or kuryente. Alamin po ang mga evacuation route. Magsanay po ng earthquake drill. So napaka-importante po niyan. So pasensya na ho kayo kung naisingit ko yung about sa lindol. Ako yung humihingi po ng pasensya. So tuloy-tuloy na po tayo ngayon. Tulad na aking sinabi, malaking bahagi po ng Luzon, Visayas at Mindanao ay maapektuhan po ng tinatawag natin na southwesterly wind flow dito po sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. At ito pong low pressure area sa ngayon, ito po ay hindi nakikitaan ng kategory na magiging malakas, no? At may nagsasabi kasi, ito daw po ay posibleng maging banta ng panibagong bagyo. Sa ngayon po, kung makikita nyo, hindi ho ito, actually, tatapatin ko na po kayo, hindi ho ito magiging bagyo. So dapat po ikalma po ninyo yung sarili nyo. Ikalma natin yung ating sarili. Kapag mayroong low pressure area, yung mga elders po na nakikinig sa akin, no, yung mga kababayan natin, i-explain ko po sa inyo mabuti na ang LPA po, kapag nasa unlikely, anytime, ay pwede po itong malusaw at mawala. Lalo na po ang direksyon nitong LPA na yan ay papalayo po ng ating Philippine Area of Responsibility. So sa mga susunod po ba na mga araw or mga susunod po na linggo ay meron po bang mga bagyo, panibagong low pressure area na mabubuo. So ngayon po titignan natin dahil meron din po tayong tinatawag na tropical cyclone threat potential, which is dun po natin malalaman kung meron po mga panibagong banta po ng sama ng panahon na papasok po sa mga susunod na mga linggo. So sa tinatawag natin na tropical cyclone threat potential, tapusin niyo po mga kaibigan yung update natin, no? Sa week 1 ho natin, nagsimula pa noong October 8 at matatapos hanggang October 14. Sa week 1 natin yan, meron po tayong panibagong LPA na mamomonitor na manggagaling po dito sa may Eastern Visayas. Pero huwag kayong mag-alala kasi yan po ay nasa low chance na maging isang ganap po na tropical depression kahit po tumawid yan from Eastern Visayas papalabas po dito sa kanluran. Sa week 2 naman po natin ay magsisimula pa sa October 15 hanggang October 21, 2025, isang LPA din ang ating namamonitor pero yan po ay nasa low chance na maging isang ganap na bagyo o tropical depression. Ngayon po, nag-anunsyo na rin ng Pag-asa na talagang nasa amihan season na tayo. So, bakit daw hindi pa nararanasan masyado yung malamig na hangin? Medyo mainit pa rin daw, no? Actually, ang update po kasi natin yung pagsisimula pa lang po talaga ng amihan season. So, nung mga nakaraang mga araw, northeasterly wind flow, meron pa rin, nandiyan pa rin. Kung nakikita nyo po yung mga hangin na yan po ay medyo malamig na. Northeasterly wind flow, mahina pong amihan. No, kapag tinatawag po kasi kinonsider na natin ito na northeast monsoon, doon talaga yung impact ng malakas na hangin. Pero sa ilang bahagi po ng Baguio, diyan po sa may Tanay, malalamig na po yung mga hangin diyan. O sabihin natin malamig na talaga pero mas malamig pa po. Yung southwesterly wind flow po natin, misensya na po kayo, ay nakakaapekto pa rin po dito sa ilang bahagi ng Mindanao. Malamig na hangin din po ito na patuloy po nararanasan ng ating mga kababayan dyan po sa lugar po ng Mindanao. Samantalang ang ilang bahagi naman ng Central Luzon, Metro Manila, tulad na aking sinabi, ay LPA po ang nakakaapekto. May nagtatanong kung meron ba tayong mga warning signal ngayon. Wala ho tayong mga warning signal ngayon dahil very clear po, no, ang ating mapa. So, i-zoom out ko po, makikita nyo mabuti. So, wala ho tayong bagyo na minomonitor
sa loob po at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. So hindi na natin i-consider itong si Bagyong Kidan kasi ang layo na ho niya. Ang layo na ho niya, no? So sabihin natin bagyo pa rin yan pero wala na yung direktang epekto. So wag na natin yung pansinin. At sa mga susunod na mga oras, mawawala na yan sa ating pinakamapa o weather system po na ating ginagamit. Sa ngayon mga kaibigan, lagi kong pinapaalala sa inyo, may bagyo man or wala, lagi ho kayong mag-antabay sa aking mga ibinabalita. Ako po, minsan hindi ako perpektong nagbabalita, nagkakamali ako na, kita nyo naman, nauutal ako, nabubulol, pero ginagawa ko yung best ko para ho makapag-deliver ako ng weather update natin. At ngayon, nasingitan ko ng about sa lindol. Lagi kayong mag-antabay, madaling araw po nag-upload na ako at minsan sa hapon nagdadagdag po ako. Pangalawa ay i-safety po natin ang ating mga importanteng gamit, yung mga papeles, yung mga appliances, electric appliances. Kapag meron po kasi malalakas na bugso ng mga pag-uulan, ay possible po ang mga pagbabaha, lalo na sa mga bahaing lugar. Hindi na ho talaga natin may iwasan yan, pero nape-prevent naman natin or nababawasan naman natin yung magiging impact. Pangatlo, maglinis po tayo sa kapaligiran natin. Yung mga plastic po, mga basura, wag ho natin galayin magtapon kung saan-saan. Kasi yan ho'y bumabara sa mga kanal na siya po naging main cause ng biglaan pong pagbabaha at pagragasan ng mga baha. Nangyari yan sa ilang bahagi po ng ating bansa sa may Sarangani, dyan sa may Davao dahil po sa tinatawag natin na ITCC nung mga nakarang mga araw. So yung mga thunderstorms, yun din naman ang epekto. Yung bugso ng malalakas na pag-ulan ay possible ang mga pagbabaha. So tulungan din natin yung ating community, no? Hindi lamang yung parang bahala na sila, hindi. Tayo mismo sa sarili natin kumilos ho tayo. So alam ko may nakikinig yung mga nanay natin dyan, tatay, mga lolo, lola, pasensya na ho kayo, medyo mabilis ho yung pag-explain ko. At yung paalala naman natin na pang-apat, like kung sinasabi na mag-imbak tayo ng pagkain kahit hindi marami, kahit konti lang po, basta hindi tayo labas ng labas. Kasi mas maganda yan, lalo na yung mga may edad na, hindi na kayang bumili sa labas ng paulit-ulit. So kung tayo naman may mga lolo at lola, bigyan natin ng pagkain para may stock po sila. Para din hindi na ho sila mahihirapan pa, no? At gayon din mga kaibigan ko, kung pwede naman lumikas yung mga lugar po na apektado hindi lamang ng mga pag-uulan, lalo na yung mga apektado ng lindol nitong mga nakarang mga araw, lumikas ho kayo sa mga lugar ninyo, hindi ho pa ho safe yan. May lumipat tayo sa medyo okay ang lugar, no? Kasi possible pa rin ang mga aftershocks ngayong araw po ng Sabado. So, ipapaalala ko din na kinakailangan po natin ngayon ang malakas na prayer, panalangin para ho sa kaayusan at kapanatagan po ng ating mga kababayan. Diyan po sa may Davao Oriental, malaking bahagi po ng Davao Oriental, ay marami tayong mga kababayan dyan ang sobrang stress, depressed, nagkaroon ng anxiety, panic attack, dahil po sa nangyaring sunod-sunod po na mga lindol sa Luzon, Visayas at Mindanao. At salamat sa Diyos dahil wala naman pong bagyong sumabay. Mahirap kasi pag may bagyong sumabay tapos may lindol pa, wala na ho, ang hirap na. Tapos wala pa ho tayong budget para dun sa mga gastusin sa paggawa ng bahay sa mga nasira pong mga struktura, no? So, eto ho, bago natin tapusin, ititake ko po ulit ng opportunity. Pasensya na ho kayo. Meron ho tayong Bible verse ngayong araw po ng Sabado at sisingitan ko po ito. So kung umabot po kayo sa pinakadulo, kayo po mapalad, please pa-comment po ng inyong pangalan, kung taga saan po kayo at para ma-shoutout ko po kayo sa susunod natin na update. Pasensya na kung hindi pa po na-shoutout, medyo nabibisi lamang po. So narito na po ang ating Bible verse of the day. Sa Awit chapter 121 verses 7 hanggang 8. Mga kaibigan, mga kapatid, narito po ang sinasabi. Ililigtas ka ng Panginoon sa lahat ng kapahamakan. Iingatan niya ang iyong buhay, babantayan ka niya hanggang sa iyong pag-alis at pagbalik, ngayon at magpakilanman. So amen po sa pagkabasa sa salita ng ating Panginoon. So napakalino po ng pagkasabi, no? Sa Bible verse po natin dito sa Awit chapter 121 verses 7 hanggang 8 na tayo po ay ingatan ng ating Panginoon. So ngayon nakita po natin sunod-sunod po ang mga sakuna na nangyayari sa iba't ibang parte po ng ating bansa. Sa Luzon, Visayas at Mindanao meron po tayong mga bagyo, malalakas na bagyo, meron po mga pagbabaha, may mga lindol, lalo na po kahapon dyan sa Davao Oriental. Pero ang kailangan po natin ngayon ay manalig po tayo sa Panginoon.
So kinakailangan po nating hawakan yung kanyang salita, panghawakan ng kanyang mga pangako na tayo po iingatan niya sa lahat po ng kapahamakan na possible o posible pong mangyari. So marami ang nagkakaroon po ng panic attack, anxiety, depression, maraming nai-stress at sobrang kinakabahan. Lahat po yan ay nakikita naman natin, yung mga bagay ho na yan ay dapat to alisin natin. So, paano daw aalisin yun? May mga problema nga po, may mga lindol. Alam nyo po mga kaibigan ko, mga kababayan, mga kapatid ko ho sa Panginoon, kung tayo po ay naniniwala sa ating Panginoon na lahat po ay kontrolado niya at sa bawat panalangin po natin may nangyayari because prayer is working or works sa lahat po ng bagay o aspeto ng ating buhay. Kapag tayo po lalabas, aalis tayo, manalangin tayo sa Panginoon para sa guidance at pag-iingat niya. Huwag po tayong manalig sa sarili nating karunungan dahil tayo tao lang. Limitado yung ating karunungan. No? Kapag mayroon pong mga problema, may mga sakuna, lagi niyo pong tatandaan na iingatan po kayo, iingatan po tayo ng Panginoon saan man tayong dako o dulo po ng mundo dito sa Pilipinas at kahit po sa ibang bansa. At nakita niyo naman, dumaan man tayo sa apoy, sa mga baha, ay iingatan po tayo ng ating Panginoon. So sa ngayon, uulitin ko ho para ho sa mga sobrang nag-aalala at lalo na po sa mga kababayan natin, ang baunin niyo pong verse or Bible verse po, ito po no, sa Awit chapter 121 verses 7 hanggang 8. Ililigtas ka ng Panginoon sa lahat ng kapahamakan, iingatan ka niya ang iyong buhay, babantayan ka niya hanggang sa pag-alis at pagbalik mo, ngayon at magpakailanman. So sa ngayon yan muna kaibigan ko ang pinaka-latest na update natin, yung lagay ng panahon natin. Nasa unahan meron din tayong update sa bagyo at lindol, meron din po tayong Bible verse ngayong araw po ng Sabado. Yan muna pong update natin sa ngayon. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.